Magandang umaga si Senator Bato. Good morning sa inyo dyan, kay Atty. Sal Panilo. Good morning po, sir. Good morning, Senator Ronald. O ano sir. bang ano na ang takbo ng hearing? Bakit kayo binabash? Hindi nila naiintindihan ang trabaho nyo. Well, some people are out for blood, sir. Gusto nila kaagad na i-persecute po yung presidente agad-agad without the benefit of hearing. Yan ang klarong istorya dyan. Ay, hindi na maganda yung proseso natin kapag gano'n ang mangyari. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to get to the bottom of it, makuha natin yung katotohanan. Ang hearing po, ang purpose po ng hearing ko is this is an investigation in aid of legislation in order to come up with the proper legislations na maka-address sa issue ng leakage ng mga classified documents. Dahil alam natin, napakahalaga itong mga papel na ito at pag ito'y nag-leak, it will cause damage to not only national security or sometimes national interest will be jeopardized pag ganun ang gagawin ng mga tao natin. So, yun po ang purpose ng hearing natin. Hindi po ito investigation in aid of persecution. I-persecute agad natin yung tao. Kaya tayo nag-hearing para pakinggan both sides. Hindi po isang side lang ang pakinggan natin. I agree. Dapat talaga naiimbestigahan yung dalawang panig. Ngayon, doon ako sa hearing, hindi ko kasi napanood. You know bang si Morales, excuse me, natanong mo ba sa hearing kung ano talaga yung kwento niya? Kasi parang hindi yata lumabas sa hearing from what I gather. Well, I gave him free time, sir. Hinayaan ko sa magsalita kahit na medyo nagkasimangot na yung mga taga-PDEA, no? Na parang napakalaki ng airtime ni Morales. Pinagbigyan ko hindi because he is my invited resource speaker. Hinayaan ko siya magsalita. Nasabi naman niya lahat ng gusto niya sabihin. At sabi niya, satisfied daw siya sa hearing kahapon at sabi niya lahat ang gusto niyang sabihin. At bibigyan ko pa rin siya ng airspace pag this coming May 7. Pakinggan ko pa rin siya lahat ng gusto niya sabihin. Senator Bato, yun po bang Morales, hindi ba meron siyang sinasabing boss niya, yung head niya? Naimbitahan din ho ba yun? Yung immediate boss niya? Nandoon. At tinanong ko kahapon, ay lumalabas na may tinatago itong tao na ito. At ito'y ma-discover natin ngayon kung lalabas yung inibitahan natin na isa pang former PDEA employee na kasama niya doon sa usapan nung sila ay nag-usap ni Morales before the hearing. Hindi niya... Sino siya, yes, Senator Ronald? Sino itong immediate boss ni Mr. Morales? Nakalimutan ko yung pangalan siya. Si Director i-check ko lang muna sa record ko basta isang director, yung director ng Intelligence and Investigation Division ng PDEA. Hanggang ngayon ho ba nasa pwesto pa siya? Andyan pa siya hanggang ngayon. Andyan pa. At siya humarap kahapon. Medyo yung demeanor nga niya, medyo hesitating sa kanyang mga sinasabi. But tatanungin ko pa rin siya ulit next hearing. Did you ask him directly kung totoo yung sinasabi ni Mr. Morales? Denial siya, sir. In fact, meron pang 8 former colleagues ni Morales na nag-execute ng affidavit denying the statements of Morales na hindi daw totoo nangyari yan doon sa loob ng vicinity ng PDEA, yung pag-entertain ni Morales nung nag-volunteer na confidential informant. Now, nung tinanong ko, that incident happened during a Saturday. Nandoon ba kayo sa insidente na yon? Sabi nila, lahat sila, wala sir. Wala kami, hindi kami nandoon sir dahil Sabado yun. So, anong implication ngayon yung denial ninyo dito sa, paano kayo nakapag-deny? Wala pala kayo doon sa
PDEA nung panahon na yun, nung araw na yun. Bakit kayo nagdi-deny na hindi nangyari yun? So, yun palang questionable na yung kanilang in-execute na affidavit. Madali sabi mukhang nagkakaisa sila para takpan yung katotohanan niya sa sinasabi ni Mr. Morales. Most likely, sir. Most likely. Most likely. Pero ako naman, pag sinabi ni Director Lasso na non-existent yung papel doon sa records nila, well, I think it's for it. Pinapakita naman na yung kanilang mga file, wala talaga daw yan doon. Wala daw doon. Pero pag sinabi niya na non-existent yung file na yan, I would disagree dahil nakikita ko very authentic yung papel kahit na ang nakita natin ay kuwan lang no, yung soft copy lang. Sasabihin ko talaga, nakakonclude ako right away na totoo itong papel na ito, nangyari ito dahil aside from the claim of Morales na siya ang gumawa ng papel na yan, siya ang pumirma, signature niya yon at lahat ng mga vehicles na nakalagay doon sa pre-operation report ay inamin na rin ng PDEA na organic vehicle nila yung mga sasakyan na yan at sasakyan ng team leader personal vehicle ng team leader ni Morales. So, klaro kayo, aside from that, nakita ko na kung claim nila na AI generated or gawa lang sa computer yung papel na yan, I would disagree because nakita ko yung soft copy na yon kung may nakalagay doon na tatak na confidential, no? May marking sa confidential. Nakita ko doon sa letter C at saka sa letter A yung markings ng butas ng puncher, yung magbutas ka ng puncher para ipasok mo sa passenger yung dokumento, yung papel. May mga butas may mga butas. Ibig sabihin old files ito. Somebody is keeping these old files. Kung sinabi ng PDEA na wala sa kanila yan, then I'm taking their word na wala sa kanila yan, non-existent sa kanila yan. Pero kung sinabi nila na hindi totoo yung papel na yan, I would disagree. Totoo yung papel na yun, existent talaga yun. Pero kung sino ang may hawak ng papel na yan prior to its divulging to the social media, that remains to be uncovered by our investigation. Kung sinong nag-leak niyan, sino may hawak niyan. Senator Ronald, may paliwanag naman si Mr. Morales, narinig ko yung paliwanag niya na kaya daw walang control number yon, hindi na ilagay officially. Kasi nga, hindi tinuloy. May humarang May humarang. But the fact is, he's admitting to the signature found in the document. Yun ang pinakamabigat doon. Yes, sir. Totoo yun. In fact, I have no doubt about that. Sabi ko sa kanya, naniwala ako dyan na totoo yung papel na yan. No question about that. So, kailan ang next hearing ninyo, Senator Ronald? Sir, ang hearing namin is May 7, 10 o'clock. Again, May 7. Inimbitahan niyo ba yung nagbabash sa inyo? Yung na vlogger? Inimbitahan ko po, sir. At sabi ko nga, sagot ko yung round trip ticket niya from Manila at from US to Manila and back. Hihingi ako ng MOA from our Senate President para punduhan yung kanyang biyahe para maka-appeal lang siya physically. Pero kung gusto niya ng online, hindi po ako papayag na online yung presence niya. Bakit to? Hindi ba maganda rin na kung siyempre matatakot din niya. Marami siyang kalaban. So pwedeng manganib ang buhay niya. Hindi ba maganda rin na magkaroon ng virtual? Kasi matatanong mo siya harap-harapan. Sir, ako, kung security ang kailangan niya, ako mismo mag-secure sa kanya pagdating niya dito sa airport hanggang pagpabalik niya, ihatid ko siya sa airport. Walang mangyayari sa kanya. Yan ang nakuha ko sa kanya. Pero ginawa na natin kasi itong pulisiya ng committee ko, sir, na hindi tayo mag-entertain ng resource person sa via online dahil wala tayong jurisdiction over here. In fact, kung gusto niya mag-online, payag ako. Punta siya sa Philippine Embassy doon o Philippine Consulate doon sa LA. O sa pinakamalaki, o LA. Punta siya doon. Basta she would be within Philippine jurisdiction. Okay lang ako, walang problema.
Palagi ko papayag yun. Basta Oo, sir. huwag siya Pupuntahin natin pumunta doon. rito. Tulungan niyo ako, sir. Tulungan niyo ako, please. Kung nanonood ka man dito sa aming programa, payag ka na, punta ka sa Philippine Embassy nang maibulalas mo na lahat ang gusto mo sabihin. Officially. Yes, sir. Mas maganda. Mas maganda kung punta niyo sa embassy. Bakit nga ho pala, Senador Ronald, sa dami ng mga senador dyan, bakit nag-iisa lang kayo sa hearing? Yun. Kayo lang po ba yung malakas sa loob? Yung iniisip mo, sir, is as good as mine. Ayaw ko nang baka sabihin ng mga kasama ko, sinisiraan ko sila. Kami nagtatanong, bakit wala kayo sa hearing kahit isa sa inyo, hindi kayo sumama kay Senador Bato? Unless na may kasabay na hearing. May sa committee kasabay? nila. Maraming kasabay, sir. Maraming kasabay na hearing. Pero doon sa next hearing, Senator, may nagsabi ba sa inyo na nagbigay ng intent yung ibang senator na magiging kasama ninyo sa pagdinig? Awan ko lang kung siguro. may kasama sa akin. Pero si Senador Robin Padilla, sasama yan sa next hearing, sigurado yan. Sana. Hindi siya busy at makasama siya doon. Ay, kahit na busy, a-attend siya. A-advise Sana, siya sana. umattend.